di ka nakapag-renew ng iyong calamity loan or hindi ka nakapag-avail ng calamity loan ngayong may offer si SSS ng club or calamity loan assistance program dahil meron kang short-term past due. Ano nga ba ang short-term loans past due? Dito po papasok yung ating history, ating credit history or yung ating loan history sa SSS. Mostly kasi sa mga naka-experience po nito, yung meron ng mga record or meron ng mga loans sa SSS. So, dito papasok yung kahalagahan or yung importance ng disclosure statement. Kasi ganito po ang nangyari po sa inyo, ha? Makinig po mga ka-SSS. Noong nag-loan po kayo, sabihin na natin nag-loan kayo ng salary loan sa SSS, dapat meron yung disclosure statement na ipapasa nyo po sa inyong employer. Kung naka-agency kayo, ipapasa nyo rin po yan sa coordinator ng agency nyo or kung sino mang contact person sa accounting nyo na doon ipapasa ang inyong disclosure statement. Nakalagay kasi doon sa disclosure statement kung kailan ka dapat kakaltasan para sa deduction mo sa iyong payslip. Ilalagay na po nila doon kung kailan ka magsa-start ng deductions sa ginawa mong salary loan or calamity loan ba o salary loan sa SSS. Kapag na-miss mo kasi yung kaltasan, halimbawa kunwari ako ngayon, nag-avail ako ng salary loan sa month of August 2024. Tapos nakalagay sa aking disclosure statement na ang kaltas ko sa unang deduction ko sa ginawa kong salary loan ay nitong darating na September 2024. Once hindi po ako makaltasan sa September po or late akong kakaltasan ng aking employer, gagawin ang kaltasan sa October na or sa November or sa December na, magkakaroon na po ako ng past due kasi hindi po nasunod yung tamang deduction po sa akin. Saan po ba makikita yung tinatawag ni SSS ngayon na lumalabas once na mag-avail ka ng calamity loan na hindi ka makakapag-loan kasi meron ka ngang short-term loans past due? Kapag bubuksan nyo po yung inyong SSS online account, pagpupunta po kayo sa inquiry, sa bandang ibaba sa inquiry, yung loan info, nandun po lahat nakalagay ang ating mga loan history. Once na i-click nyo po yung latest yung loan history, halimbawa ang nakalagay doon ay salary loan, once na kinlik nyo po yun, makikita nyo po doon yung details ng ginawa nyong paglo-loan. Ngayon, kung hindi ka nga updated sa pagbabayad ng inyong loans po, nag-i-incurred po yun. Mapupunta po yun doon sa past due. May nakalagay din po doon, maliwanag naman sa SOA, mayroong tinatawag doon na past due. Nandun nakalagay yung dapat mong habulin po sa pagbabayad. Nakalagay po doon. Ngayon, kung gusto mong habulin yung past due na sinasabi ni SSS, mas buti kung ang past due mo lang is mga around 1,000, 2,000, 3,000. Kasi kaya mo yung habulin to avail calamity loan. Pero ang iba kasi, yung past due nila is buong loan talaga, as in buong salary loan nila, hindi pa nila nasimulan bayaran, which is napakalaki na nun. Tapos may magtatanong pa sa akin, pwede ko bang bayaran yung salary loan ko para makapag-avail ng calamity loan? Pag ganoon po kasi para sa akin, wala na po yung logic. Kaya ka nga mag-avail ng loan kasi kailangan mo ng pera. Tapos babayaran mo yun ng buo. Tapos ilo-loan mo din sa calamity loan. Anong logic po doon? So, kung ako lang din sa sarili ko, hindi ko na i-avail yun. Ang gagawin ko na lang, i-apply ko na lang yung aking past due. Kung malaki yung aking past due, i-apply ko na lang siya ng console loan or restructuring program sa SSS para ma-chop-chop ko ang pagbabayad at mahabol ko yun at matanggal pa yung penalty kaysa habulin ko pa yung past due na napakalaki tapos i-avail ko ang salary loan.
wala na po yung logic kaya nga kailangan ko mag-loan, kasi kailangan ko ng pera tapos magbabayad pala ako ng buo, 'di ba? So, I suggest kung ganyan ang nangyari sa inyo, kung malaki na ang past due niyo, i-apply niyo na lang po ng, Consul Loan or Loan Restructuring Program sa SSS para mabigyan kayo ng magandang terms. Mayroong 6 months to pay, 1 year to pay, or 2 years to pay. Sana na naliwanagan kayo dun sa tinatawag na past due. So, may kaibahan kasi ngayon ang inoffer na club ni SSS. Unlike kung balikan natin yung yung nangyari last year, yung bagyong Paeng na nag-offer sa SSS ng club, 3 months yung inoffer sa atin na CLAP or Calamity Loan Assistance Program. This time kasi 1 month na lang pala ang inoffer sa atin ni SSS. Bukod sa 1 month lang, medyo mahigpit para sa akin, sa observation ko medyo mahigpit kasi kapag meron ka ngang past due, hindi ka na makapag-avail ng iyong calamity loan. Dapat mong bayaran muna ang past due mo bago ka makapag-avail ng calamity loan. Before kasi nung kay Paeng, parang hindi ganon ang nangyari. Kahit meron kang salary loan na hindi mo pa naumpisahan pagbayad, kahit may salary loan ka noon na umabot na ng 1 year, 2 years na hindi mo pa siya nasimulan or naggalaw para bayaran mo, makapag-avail ka pa rin for the sake of calamity loan. Pero ngayon, parang hindi na, parang binago na po ni SSS. Kung ano man yung kanilang policy na bago, siguro yan naman ay inaprubahan ng board ng pamunuan ng SSS. So dahil sila po ang may hawak ng pera natin, sila nagpapalago ng pera natin para sa ating retirement period, so must abide na lang po tayo kung ano po yung policy po nila. So lesson na lang po natin ganito, kung tayo po mag-avail ng loans po sa SSS, dapat po talaga tayo mismo na mga borrower mag-comply tayo. Una, ang i-advise ko sa inyo, yung disclosure statement, dapat ibibigay nyo po talaga yan sa accounting ninyo, sa employer ninyo or sa agency ninyo. Then dapat kayo din mismo, alam nyo naman kung kailan kayo dapat kaltasan, dapat kayo na rin po minsan mag-remind, lalo na dun kung kayo ay naka-agency lang or hindi kayo merong direct contact sa accounting ninyo, ganoon. Kayo na po mag-remind sa kanila na, ma'am, ganito po, dapat kaltasan na po ako ng loan ko sa SSS kasi ayoko po magkaroon ng past due. Gusto ko po updated. Dapat ganun po kayo. Kasi minsan, di naman natin masabi na mayroong mga SS member na mas natutuwa silang hindi kinakaltasan kasi nga di na ba nababawasan yung sweldo nila. Pero at the end, kapag magkakaroon nga ng offer ng ganyan sa SSS, kayo din ang mahihirapan kasi hindi kayo updated sa pagbabayad or paghuhulog ng inyong loan. So, magiging stagnant na kayo, hindi na kayo makapag-avail ng loans kasi meron na kayong tinatawag na past due. Makakapag-avail lang kayo ng loans not unless bayaran nyo nga yung past due po ninyo. Kasi yan ang policy ni SSS ngayon sa calamity loan.